Good morning po sa inyong lahat. Muli, welcome po sa ating pong vlog. Sa araw pong ito, patuloy po tayong makikinig ng salita ng Diyos at ito po yung part 2 na kung saan tayo po ay mag-aaral paano ba tayo susunod talaga sa direksyon o instruction ng Diyos sa atin. Okay, so napag-usapan po natin kahapon na ang faith at obedience ay hindi pwedeng paghiwalayin. May pananampalataya ka sa ating Diyos, meron kang naniniwala ka sa ating Panginoong Hesus, pero kailangan nating sumunod. Hindi lang basta tayo naniniwala. Kasi kung ano yung pinapaniwalaan natin, doon tayo sumusunod. Tama po ba? So kahapon po, binanggit din po natin ang mga pangako ng Panginoon. Ano ba yung makukuha mo? Ano ba yung benepisyo mo pag ikaw ay sumunod sa Diyos? So, purihin ng Panginoon, meron tayong mga binasa, mga verses kahapon. Pwede niyo pong balikan po yung video po natin kahapon para po fresh ka na kung saan ano ba yung mga promises ni Lord sa'yo. At nakita rin po natin na ang pangako ng Panginoon, pag sinunod natin 'to, 'di ba, magkakaroon tayo ng mga blessing, mga peace, 'di ba? Magkakaroon tayo ng security. Pero ano ba dapat natin gawin? So ito na yung step by step. Number one, natutunan din natin kahapon na 'pag merong instruction si Lord, nabasa mo, narinig mo, immediately sumunod ka kaagad. Sapagkat sinabi nga ng Psalms 119 verse 32, "I will quickly obey your commands." So ito po ay si King David po. So meron siyang decision kaagad, I will quickly obey your commands. Pero alam niyo po ba, nakita rin po natin na mga immature na tao ay lagi sumusunod yan sa mga pakiramdam nila, sa kanilang emosyon, sa kanilang mga feelings. Kaya pag down na down sila, tinatamad na sila, ay hindi yan magiging masunurin. Yan po yung mga taong, para pumasok lang yung instruction, lumabas sa kabilang tenga. Pero alam niyo po ba ang mga matured na mga tao? Ang mga matured na Kristiyano, 'pag may instruction narinig 'yan, kahit na in spite of ano yung nararamdaman nila, ano ba yung feeling nila, negatibo ba 'yan o ano man, down na down ba 'yan, no, they will always do the right thing. Do the right thing. Kasi nga ito yung nagdedesisyon, hindi yung puso. 'Di ba, hindi emosyon, kung hindi ang isip. 'Pag nagkaroon ka ng tamang desisyon, hindi kahit na ano man yung negatibong nararamdaman mo, makakasunod tayo kay Lord. So obedience, delayed obedience is disobedience mga kapatid. Kaya tigilan na natin ang hindi pagsunod sa Panginoon. Kailangan magkaroon tayo ng mindset, susunod agad ako kay Lord. Amen. So number 2, ang kailangan po natin para tayo ay makasunod sa ating Panginoon, kailangan when we obey God, kailangan buo. Obey God completely. Hindi hapyaw-hapyaw. So may instruction si Lord, kailangan buo natin 'yan gagawin. Tingnan natin yung Psalms 119 verse 4. Sabi dito, "Lord, you gave your orders to be obeyed completely." Sabi ni King David, "Lord, you gave your orders to be obeyed completely." So, kailangan daw 'tong buuin ang pagsunod kasi 'pag hindi natin binuo rin ang pagsunod, nako, meron tayong tinatawag na parang rebellion diyan. Bakit ito lang ang sinunod natin, 'di ba? So, God has a bigger perspective. He knows what is best for us. Minsan kasi may mga question tayo, minsan kasi meron tayong mga bagay sa buhay po natin na, bakit ko ba susundin? Parang wala naman logic. Bakit parang wala naman tamang direksyon itong sinusunod? Kasi nga naka-base ka sa iyong opinion, naka-base ka sa iyong pananaw, naka-base ka sa iyong pwedeng iniisip lang. Pero alam niyo po ba, ang ating Diyos, sabi nga sa Bible, mas higit ang kaalaman ng Panginoon kaysa sa tao. He knows better, 'di ba? Hindi tayo ang mas magaling sa Panginoon. Hindi tayo magbibigay ng instruction kay God kung anong dapat gawin ni Lord sa atin. Siya ang magbibigay instruction sa atin para anong gusto niyang gawin para sa atin because He knows what is best for you. He knows what is best for me. Kasi si Lord ang gumawa ng lahat. Meron siyang malaking perspective sa buhay. Kaya kailangan dun tayo sumunod, dun tayo mag-align. Hindi si Lord ang pasusunurin natin sa gusto natin. Kaya nga in James 4:11 sabi doon, your job is not to decide whether God's law is right or wrong. Hindi natin to dapat tinatanong, ano ba, tama ba 'tong pinapagawa ni Lord sa akin? Parang hindi tama, parang mali, 'di ba? No, 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 no. Alam niyo po ba sa military, bago ka magtanong sa iyong master o sa iyong officer, you have to obey first. Ask the question later pero obey first. Gano'n din tayo kay Lord. Hindi natin tatanungin si Lord, "Lord, ano bang ibig mo sabihin niyan? Bakit kailangan akong gawin yan, ganyan, ganyan?" No, sumunod ka muna bago ka magtanong kay Lord. Because your job is not to decide whether God's law is right or wrong, but
only to obey it. Yan po ang sinasabi ng Bible sa James 4:11. Alam niyo po ba ang pagsunod, ito po ang number one problema po ng mga tao. Bakit ba hindi tayo makasunod sa ating Diyos? Kasi po yung love po natin sa Kanya, maliit lang. Minsan, yung liit na yan, hindi kayo magpagtiwala sa Panginoon. Because meron pong definition minsan tayo na kagaya nito. Love is, I will do it the way you wanted it done, to be done. So yan po yung pag-ibig. Pag-ibig daw po, nakabase yan kung ano yung gusto nung mahal natin. Di ba? So, the way you want it to be done. Ano ba yung gusto mo? Dahil mahal kita, gagawin ko yung gusto mo. Tama? Kasi ganyan po ang pag-ibig. Pero minsan ang mga naniniwala sa Diyos, sa mga mananampalataya sa Panginoon, maliit lang kasi yung kanilang pagmamahal sa Diyos. Kaya minsan hirap na hirap silang sumunod o magtiwala sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon sa Bible po, sabi doon, without faith, it is impossible to please God. So, faith po yung kailangan nating pagsamahin sa pag-ibig po. So, kailangan ma-motivate talaga tayo mahalin ng Diyos sapagkat ito po yung unang utos ng Panginoon. Love God with all your heart. Di ba? Buong buo. Kasi without that love, mahirap talagang sumunod kay Lord eh. Unang-una, hindi niya siya nakikita. Pangalawa, hindi niya siya nahahawakan. Nararanasan mo ang Panginoon pero hindi mo siya nakikita. So, mahirap talagang magmahal pag hindi mo siya nakikita. Pero kailangan, sabi nga, hindi sa nakikita, hindi sa senses, kung hindi sa ating pong pananampalataya. So, faith ang ating pong magpi-please sa Lord. Kaya sabi dito, faith is, I will do it the way you want it to be done because I trust you that you know the best way to do it. Nagtitiwala. So, ang faith po, may pagmamahal at mayroon pong pagtitiwala. Yan po yung pagmamahal. Yung po yung ginagawa natin, kaya kami faith. Meron kang ginagawa kay Lord. So, pinagko-combine po natin, paano ba natin to susundin si Lord? Kasi po, pwede tayo mag-utos ng salita ng Panginoon. Ito ang sinabi ng Bible, utos tayo dito, gawin natin to. No. Mahirap po talaga sa isang tao na kagaya mo at kagaya ko na sumunod nung walang pagmamahal at walang pananampalataya. Una kasi, mananampalataya ka, bakit mo kailangan mahalin si Lord? Kaya nga ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan sapagkat narinig mo ang salita niya. Kung wala ang Panginoong Hesus sa buhay natin, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan, hindi tayo magkakaroon ng bagong buhay. Di ba? So, yun yung faith natin eh. May faith ka ngayon dahil tumanggap ka ng salita ng Diyos. Pero, kailangan ma-motivate din o ma-develop yung love. So, parang love story na naman po yan eh. So, kung hindi mo siya, kinakita mo lang siya, ang tawag ko doon, crush. Pero pag nakipag-usap ka na, nadidevelop na yung love. Amen? So, pagkaroon, meron ka ng love sa taong yun, nadidevelop yung love mo, doon nag-i-start naman yung tiwala mo sa kanya. Di ba? So, ano man yung, may marami man lang siya manliligaw, o basta may relasyon na kayo, may manliligaw man, may tiwala ka. That is love. At may faith ka sa kanya na hindi kanya lolokohin. Amen? So, ganyan din po yung love story natin dito sa mundo, ganun din po kay Lord. Kailangan marinig mo muna siya. Ano ba yung mga gusto niya sa'yo? Ano ba yung may bibigay ni Lord sa'yo? So, pag nakita mo yung mga pangako niya, the next move, you will develop yung love mo sa Kanya. Then the next move, you will develop yung trust mo kay Lord. The next move, eto na, yung buhay mo pala, sobra-sobra ka nang in love kay Lord. So trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Trust. So hindi tayo makakasunod kay Lord without this trust, without the love, sapagkat sabi ng Psalms 3:5, trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. So bibigyan ko po kayo ng example pero medyo kulang na pong oras natin. Bukas po o sa susunod na araw po, sa susunod na vlog po, bibigyan ko ng example na kung saan mahirap talagang sumunod sa Lord, na ito po ay patungkol sa Old Testament po yan. Mahirap sumunod kay Lord pero kailangan yung sumunod para matanggap niya yung healing. Okay? So alam ko meron kang pinagdadaanan ngayon kapatid. Ano ba yung instruction ni Lord sa'yo? Maaaring meron ka ng alam, kaso nagdududa ka pa. Bakit ganun ang instruction ni Lord sa akin?
Paano ba ako makakalaya sa ganyan? Okay, so tuturuan ka ng Panginoon sa susunod po natin vlog, makinig ka, sumubaybay ka lang, i-share mo po ito nang sa gano'n hindi lang po tayo ang nakakaranas ng freedom sa mga sitwasyon ng ating buhay ngayon, bagkus lahat din po tayo makaroon po ng karinigan, kaalaman sa salita ng Panginoon upang magkaroon tayo ng freedom po, kalayaan, because the truth will set us free. So manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa amin pong natutunan na ang amin pong buhay ay tunay nga, Lord God, matutunan namin kayong sundin ka immediately, Lord. Sumunod din, Panginoon, ng completely sa'yo, ng walang agam-agam. We pray ng bawat buhay po namin ay hindi lamang kami magkaroon ng faith sa inyo, bagkos magkaroon din kami ng obedience, O God. Salamat po, Lord God, because tinuturuan mo kami na magtiwala sa iyo, tinuturuan mo kami, Panginoon, magmahal sa iyo. Kaya po, Lord, pagtibayin niyo pa ang aming pong mga natututunan, pagtibayin niyo po ang salita na pumapasok sa aming pong puso. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen and Amen. God bless you. So see you po next time sa ating pong vlog po ngayon. Patuloy po tayo dito sa pag-aaral po natin paano ba ako susunod sa direksyon o instruction ng ating Panginoon. So see you po next time. God bless you all.